Good morning to all. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's like I'm glad that we have some special guests sa panimula ng linggong ito dito sa Sports Corner PH. So we have with us some of the members nga ng ating Philippine Ultimate Open Team from Flying Disc to Frisbee. Kung ano naman ang tawag niyo dyan sa team na ito. Mhm. Nag-release po sila ng gold medal diyan po sa Asia Oceanic Ultimate and Gods Championships which was held in Muntinlupa, and we're glad to have with them sa ating programa na yon. So, pakilala natin isa-isa ang ating mga bisita natin. Unahin natin ang kanilang head coach na si John David Liboon III. John David, magandang umaga po at salamat sa oras. Good morning po. Maraming salamat po. Pero mukhang may inaayos lang konti kaya pinatay muna yung camera saglit. And we have also with us the team captain of the Pilipinas Ultimate Opens men's team, si Jello Suarez. Jello, bati ka naman sa mga manonood ng good morning. Hello, good morning sa inyong lahat. Happy Monday. Ayun, it's panigurado. It's a very great start to the week. And of course, marami tayong mga achievements na nakuha natin in the past weeks. At kabilang kayo sa mga na-feature namin sa Sports Corner PH na mga title list na mga Pinoy sports achievers na nakuha nga na feature natin before sa ating Facebook page. And of course, we like to acknowledge si Glenn Charles Lopez din ng Upstream Sports TV na nandun din sa ating session. But we focus on sa dalawa nating mga kasama natin dito sa session dito sa Ultimate. So before anything else, kamusta na po kayong dalawa? I know nakapagpahinga na kayo, nakapag-refresh na kayo from that victorious campaign dyan sa AUUGC, dyan sa Muntinlupa. Coach David. Hello, yes. Tapos na ang week-long celebration mo namin. Tapos ngayon, focus na kami sa next plans namin. Ayun. So mukhang may mga niluluto kayo, mga plano for the next coming months, itong Pilipinas Ultimate. What about si Jello? Yun, 1 week na pagpahinga na rin yung katawan. Kain muna ng mga gusto kong kainin. Pero this week, this Monday, na plano ko na ulit na back to the game na ulit. Buhat, kain na maayos, pahinga na maayos. All right. And before anything else, bago tayo dumako sa ating main topic, we would like also to congratulate yung isa sa mga very familiar names sa Ultimate na ngayon ay isa ng ganap na world champion sa obstacle course racing. I'm talking about si Kevin Popoy Pascua. Diyan po sa Belgium, OCR World Championships. Siguro napanood nyo yung FB Live ng Philippines Obstacle Course Federation. Talagang kinakabahan tayo noong mga unang mga parts, pero at least nanaig ang isang, well, sabihin natin, is still active pa rin sa Ultimate, pero more on OCR na yun, itong si Popoy. Alam mo ko, nakasama nyo before, Coach David, si Popoy sa mga previous tournaments, no? Yes, nakasama ko siya sa World Championship sa beach sa Dubai at sa France. Ayun. World Championship din mo. Pero napanood nyo siguro yung finals kung saan nag-champion si Popoy. Opo, nakita ko po kanina umaga yung live. And I'm sure, very proud talaga, hindi lang ang OCR community, kundi ang Ultimate community as well, dahil nanggaling naman talaga itong si Popoy sa kanyang pagkapanalo nga ng world title. We will get in touch nga with Popoy in the coming days as well. Okay, so we will focus on dito sa Asia Oceanic Ultimate and Gods Championships, which is actually one of the competitions na sinalihan ng ating Pilipinas Ultimate for this year. Alam ko na sumali din po yung mga binibinis ng ating women's team doon sa under 24. So, let's talk about the preparations muna, preparedness. Paano yung pinaghahandaan ng gusto, especially yung selection process ng pagpili o pag-form ng, sabihin natin, the best of the best lineup natin from
Luzon, Visayas, and Mindanao to represent the country. And most of the members of the team's coach, galing lahat sa probinsya, galing lahat sa grassroots program, no? Yes, all the players galing po sa iba-ibang parts ng Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao, kompleto po sila. Tapos, yes, puro po, lahat grassroots ang pinanggalingan ng mga athletes natin. Okay, and dalawa lang sa kanila were from Metro Manila lamang. So, sakop lahat eh. Yes, oo, sakop lahat. Parang full circle, buong Pilipinas, may representation. By the way, si Jello, taga saan ka ba ngayon? Isa ako sa mga taong part ng Metro Manila, pero hometown ko talaga dito sa Lipa City, Batangas. Okay. Taga Batangas ka pala. Ah. All right. So, how was the preparations, Jello, para dito sa AUGC Tilt na dito pa naman sa Pilipinas gaganapin at i-host tayo? Ano ba yung specific na training program na in-apply ni coach at iba pa mga coaches for the meet itself na nagamit ng gusto sa maaba-abang training program? Physically at mentally ba ready for the challenge? Okay. So yung naging preparation namin, since logistically mahirap mag-training since malayo kami sa isa't isa, nagkaroon kami ng accountability na everyday, para most of the time magsasend kami ng picture or video na nag-workout kami para lang maging physically and mentally ready kami kahit magkakalayo kami. Then a few weeks before the tournament itself, doon na kami nagkita-kita. So doon kami nagkaroon ng 3 days na whole day bootcamp. Okay, what about si Coach? Alam ko medyo mahirap para sa inyo na patagpuin sa iisang field yung lahat ng representatives from Luzon up until Mindanao na magkakasama silang lahat, pero at least it's worth it para sa training. Yung thoughts niya sa pag-aanda nga ng ating team. Mahirap talaga kasi iba-ibang regions, tapos iba-ibang cultures, tapos pinagtagpo sa isang 3-day tournament, 3-day bootcamp. Pero for me, I think madali lang sa kanila kasi yung common goal is gusto na malayo ang marating sa Frisbee, sa tournament na yun, ng AOUGC. Tapos doon na kami na makita mo yung focus nila doon sa practice, sa training kasi mas sulit for them na mag-training kasi that time lang sila magsama-sama. So talagang buhos sila, super participation and buy-in talaga sila sa programa. Okay, kahit magkakasama sila for a short time, kasi alam ko nagkakaiwalayan sila dahil alam natin, galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas yung ating mga members. Maganda ba ang pinakitang confidence, team culture at collective effort ng bawat miyembro ng koponan to make sure na handa sila para dito sa AUUGC kung saan ang mga kalaban nyo ay ang mga Asian countries, especially yung current defending champion nga before na Japan, no? Yes, oo. So ano yung masasabi nyo sa pinakitang progress ng mga bata doon sa training camp? For me, sa coach, yung sa training camp, kitang-kita mo na talagang gigil sila at the same time, alam mo na hindi pa nila alam ano ang makakalaro nila doon sa tournament kasi most of them, hindi most, but some of them, first time pang lumabas sa province nila, first time pang maglaro sa international stage. So parang siguro sa first day, medyo kabado pa. Tapos on through the tournament, doon naman nakita mo na yung confidence nila na babalik na babalik. Laking bagay din talaga na home court advantage sa Philippines. Okay, si Jello naman, ano ba yung naging factors talaga of a good coaching na binigay sa inyo ni Coach John David at iba pa mga coaches para at least mapagbuti pa lalo ang kanilang performance? Actually, pag sa team namin, since national team na rin, wala nang mabibigay si coach na parang magawa namin physically. Parang tinulungan na lang niya kami mag-zone in at ibigay sa amin parang yung reason kung bakit namin gusto manalo, yung reason kung bakit kami naglalaro. So tinulungan niya kami maging mentally locked in.
para mag-prepare sa tournament na to. Okay. So apart from the men's team, we have also other Philippine teams na sumali doon sa competition, like yung mga binibini sa women's, yung binata rin sa under 24 na open. Pero sa kabilang pool ito, sa pool B. Then we have also mixed master teams, sa Pilipinas Ultimate, and of course yung South Team Durian, which is actually based from Mindanao. Pero yun sa mixed masters, ang nag-silver doon ay yung Pilipinas Ultimate. Tapos bronze yung Durian. So siguro, Coach, napanood nyo rin at naki-cheer din sa iba pang mga teams na lumalok doon sa Sorry, Gab, it's the other way around. kasi magkasama sila eh. Kasi magkaiwalay sila ng field, no? I think si Pilipinas Ultimate yung bronze, tapos si South Team Durian yung silver. Okay. Oo. Pero kamusta yung pag-cheer niya sa mga kupunan natin? Sorry, sa konting mistake lang. Kasi siyempre, parang gusto mo talaga Philippines manalo. So, di bale kung anong representation, as long as Philippines ang tinadala, talagang todo suporta tayo sa kapwa Pilipino natin. Okay, so I stand corrected nga pala. South Team Durian yung nag-silver, tapos yung Pilipinas Ultimate ang nag-bronze noon sa Mixed Masters event. Copy. Okay, linawin ko lang, pangilan tayo before sa last edition ng AUUGC? Fourth. Ginanap siya sa Shanghai noong 2019. Naging fourth yung men's team, tapos yung mixed team champion naman, gold. Yung binibinis naman that time, I think third sila, bronze. Okay, so 2019 last edition at dun sa open category pang fourth place lang kayo. Pero ang nag-champion talaga ay mix. So ang tagal pala nang inabot ito, dumaan yan itong pandemic, bago nga nakuha ulit ang titulo, but this time dun sa open category naman dyan sa this is edition sa Muntinlupa. So before the assessment, I know meron kayong mga fundraising efforts na inyong ginawa para dito sa inyong participation para dito sa ating AUUGC sa Pilipinas? Yes, most na fundraising naging individual sa men's team. Parang naging patok sa amin, yun, marami sa amin nagpa-raffle, nagbenta naman ng merch, gumawa kami ng mga jersey, so yun. Yun yung mga naging fundraising ng team. Okay, so let's go agad sa ating observations. Unahin natin yung mga previous games kung saan naging undefeated kayo sa lahat ng laro. Banggitin ko lang isa-isa yung mga previous game results. Ang mga nakaharap dun sa preliminaries, ang COELs ng Singapore 15-12, China 15-10, Hong Kong 15-5, this Knights ng Singapore 15-6, and even yung Japan na defending champion niya, pinatawag na rin with a score of 14-13. So what an upset ika nga dun sa laro against Japan. Then we headed to the quarterfinals. Nanalo kayo sa Malaysia 15-7 at sa semifinals kontra COELs ulit ng Singapore 15-8. Bibitilin muna natin yung finals. Pero ano yung naging thoughts ninyo dun sa mga unang laban up until the semifinals muna? Si Coach David muna. Siyempre, yung focus namin talaga is one game at a time lang. Tapos para mag-gauge namin yung kalaban namin all throughout the tournament na parang hindi kami mag-isip ng sobrang layo. Parang talagang panalunin lang yung first games and then doon na namin malalaman kung saan kami nakatayo sa buong tournament. Jello? Yes, actually sa first game namin, sobrang yun yung pinaka unang time na magsasama-sama yung lines kasi yun nga yung naging bootcamp namin, 3 days lang, parang for me hindi siya enough yung time for a national team talaga to prepare, pero sabi nga namin, one game at a time, sulitin na lang kung ano meron kami. Kaya na first game na nag-dive in muna kami, mostly parang actually nung una lamang yung kalaban namin, parang 5-2, 5-1 for the first 30 minutes. Tapos eventually parang nag-zone in na rin kami.
nag-connect na yung mga gusto namin gawin, then eventually yun, napanalo rin namin. Parang yun, one game at a time talaga. At talagang pinatunayan ninyo na tumalab nga sa inyong puso at utak ninyo yung kasabihang 1 point at a time, 1 game at a time. Of course, nagtuloy-tuloy hanggang dito sa finals. So observations naman tayo dun sa finals. Alam natin nakapokus ang consistency at focus nyo sa laban. At 1 point magkadikit pa ang score ninyo against Australia during the second half. Pero kinakailangan umabol ninyo at ang kalamangan, and at the end, we got the gold in the score of 15-14. What a winning ending to this victorious campaign dyan sa AUUGC. What's your take naman doon sa finals mismo? Alam ko may gigil factor kayo dito sa laban mismo. Jello, ikaw muna. Actually, kahapon, kakapanood ko lang ng preview ng video. Parang grabe yung saya namin pagkakuha na namin yung last point. Na-feel ko yung pinaghirapan namin for the past 8-9 months simula nung nakakuha kami sa selection. Kasi hindi lang siya sa training parang mentally, physically, financially pinaghandaan namin to. Kaya nung nanalo kami, parang ang sarap na feeling na worth it yung pinaghirapan namin. Coach David. Siyempre, sa finals, talagang alam namin na kayang-kaya namin sila. Pero, hindi ka pwedeng maging overconfident, kailangan mo tapusin yung laro. So, talagang pigil, hininga yung excitement, saka yung intensity ng game. Pero overall, talagang magandang experience para sa boys. Hopefully, makapag-boost ito ng confidence going forward sa mga darating na mga tournaments in the future. Okay. Sabi nga natin, push your limit. Kaya undeniably, na-sweep ninyo lahat ng games. Nanalo kayo undefeated, and it turns out na talagang nagpaangas kayo, di kayo sumuko, at pinatunayan nyo na kayo yung pinaka-best sa buong Asia pagdating sa Ultimate. Kahit sabihin natin may mga struggles in between, during the games, medyo in pain at in crunches yung ilang mga members ng team. Jello. Yes, sobrang talaga Iba-iba yung feeling na ganun. Na-feel ko talaga na yung men's team gustong-gusto talaga manalo What about si David? Ganun talaga. Parang gigil na gigil yung lahat ng players. Talagang walang sisihan, kumbaga, kasi parang andyan na kayo . Okay. Ano masasabi mo na talagang nagbunga lahat ang effort, ng skills, sa determination ng bawat member ng team, Coach David, nung maiuwi natin ang last point para sa Pilipinas, talagang gutom kayo sa panalo, but at the end talaga, it's a sweet success. Imagine, ang tagal nang inabot nung uli kayo nanalo dun sa men's title na break mismo this year para sa ating open team. Oo. Ganun talaga. Parang super malaking learning lesson, experience para sa lahat yung tournament na yun. Tapos yung efforts na ginawa para umabot doon. Talagang if gusto natin maglaro pa sa mas malaking level like world stage, talagang ang efforts mas grabe pa doon. So talagang eye-opener siya for everyone, I think. Okay. So, kamusta naman ang suporta ng mga tao? Of course, lalo na sa venue, especially on social media. Ang daming shares, ang daming nag-comment na mga words of inspiration para dito sa team. Ano masasabi niyo sa naging turnout na pagtanggap niyo ng mga tao dyan sa sport ng Ultimate? At mukhang malaking maitutulong na rin para at least makapagkuha pa ng mga support mula sa ating mga private sponsors and even yung mga individuals na nais mag-try ng sport na ito. Coach David. I think it's about time na mabigyan siya ng recognition kasi sobrang daming tournaments na pinupuntahan ng Philippines at umaabot tayo sa sobrang layo ng mga podiums, championships and golds. Pero talagang need pa tayo ng more support. Social media sharing and social media pushing
talagang nakakatulong siya. Pero at the end of the day, talagang may kailangan tayo ng financial support and education sa sport para lalo siyang makikilala sa buong Pilipinas. So, si Jello, I think na-inspire panlalo doon sa suporta na binigay ng ating publiko doon sa inyong kampanya before doon sa AUGC. Ano masasabi mo sa positive comments na natanggap ninyo? Ibang klase na ma-feel yung ganong support. Parang first time kong maglaro in a high level of Ultimate na maraming nanonood, maraming nag-good luck. At the same time, maraming nanonood din sa live. So parang ibang klase na ma-feel mo yung ganong suporta. And hopefully, yung momentum na to magamit namin sa ibang klase na way na magkaroon ng positive impact sa community. Kasi maganda ang sport na to and madali lang siya mapakalat. Kasi nag-die down to actually nung pandemic. And hopefully itong panalo na to magamit namin as a tool na mapadami ulit yung mga maglalaro ng Ultimate Frisbee. By the way, shoutout ko lang yung aso mo. Ay, sorry. Yes. Nakita mo ba po? Ito po. Hello! Siyempre, ayun. Talagang nakaka-cute talaga itong aso ni Coach David. So what's next for the team? Alam ko meron pang isa pang tournament na naka-line up. Beach Ultimate dyan sa USA. At kung sakali, kung may kinalaman doon sa indoor or yung outside na setting, yung mga competitions, may balak bang i-retain ba o dagdagan ba yung lineup ng team natin? I think regarding sa mga lineups, depende rin talaga siya sa tournament venue. Like itong next tournament, Beach World sa US siya. Medyo malaki ang budget na kailangan, saka kailangan pa kumuha ng mga US visa. So, hindi ko pa alam kung makakabuo ng isang solid roster na ganun. Pero, Kasi medyo malapit na, November na eh. oo, mababa pa yung preparasyon para dito sa Beach Ultimate. Pero tiwala ba na within the time frame na binigay, kaya ba natin makapag-form ng solid lineup para dito sa team natin na ipapadala sa Beach Ultimate? Sa alam ko, meron na tayong lineup na nakabuo. It all comes down to, I think, the application for the visa, kung mabigyan lahat. And then if mabigyan lahat, so malaking chance din tayo for Philippines kasi talagang sa beach, medyo mataas-taas na rin ang naabot natin sa Beach Ultimate. Oo nga eh. At na-feature ko ito before sa yung pagkapanalo nyo sa Japan. And I'm glad na we witnessed all the success niya ng ating koponan ng lahat ng mga ultimate teams o flying disc o frisbee man lang yung tawag natin sa kanila. Pero sana nga mabigyan talaga ng proper recognition. Kasi sa ngayon, yung Pilipinas Ultimate hindi pa recognized ng POC sa PSC, no? Sa alam ko, hindi pa siya recognized. But at some point, may konting support tayo natanggap before, pero ewan ko ngayon kung na-recognize na tayo. Oo nga, at sana mabigyan pansin niya nga ng both parties niya. Pero we will try to discuss niya very soon niya dun sa mga officials niya ng Pilipinas Ultimate. Shout out kay Ma'am Karen Cabrera na of course very working hard nga para dito sa competition na ito. So last question before we end. With this victory sa Asian level, masasabi ba natin nakatatak na ang pagiging powerhouse country ng Pilipinas sa sport na ito, and it turns out to give a huge impact and inspiration di lang sa national team kundi sa grassroots or even sa mga local competitions. Kaya nga kung makikita niyo yung mga pictures at videos na in-upload sa Upstream, sa Ultiverse, sa All About You, bawat probinsya may mga local tourneys na inorganize. Ano magiging malaking tulong itong pagkapanalo nyo dun sa AUUGC para sa Philippine Ultimate as a whole? For me, I think as a whole sa Philippine Ultimate, yung panalo namin, I think it's for the Philippines talaga. It's for awareness na kayang-kaya natin on that level. At kailangan na natin mag-commit and maging mature athletes para we take things seriously, para tayo din as a sport take seriously. What about si Jello?
Hopefully ito maging inspiration siya para sa mga ultimate players kasi ako nung bata ako ganun din ako eh. Parang makikita ko nag-champion yung mga idol ko, na-inspire ako mag-work hard, maging disiplinado, na maging well-rounded athlete kasi para makarating sa ganong national level, hindi siya basta-basta lang eh. Kailangan mo siya paghandaan physically, mentally. It takes time talaga magkaroon ng ganong klaseng mindset. So hopefully ito maging tool na mag-grow yung community, mag-grow yung level of competition at maka-inspire pa ng mga tao na maglaro pa ng Ultimate Frisbee. All right. At with this interview, baka kailangan makaatak panlalo ng suporta ang ating mga kababayan niya pagdating nga dito sa Ultimate, by watching the games online and even visiting the venues at mag-cheer nga sa bawat teams na kanilang sinusuportaan. And we play for more success pa para sa ating Ultimate team, lalo na nag-aanda na kayo for the Beach Ultimate Worlds dyan sa America this coming November. And for sure, babantayan po natin yan in the coming days, itong mga preparations up until the competition itself. And even sa 2024, it might be a busy year din para sa ating Pilipinas Ultimate Team. So before we say your final words, magpuputo po tayo. Thumbs up and smile. Yan. In 3, 2, 1, go! Okay. So, bigyan natin ng pagkakataon silang dalawa na pasalamatan yung mga taong tumutulong sa ating campaign. Shoutout nyo na sila. And of course, we thank them and acknowledge them for their great efforts nga para maging successful nga itong campaign ninyo sa Asia Oceanic Ultimate in Gods Championships dyan sa Muntinlupa. Jello, please, your turn. Maraming salamat sa mga friends ko na sumuporta sa fundraising ko, family ko, tsaka kay Senator Sonny Angara. Naging laking tulong siya para mapaglaro ako at makapag-training na maayos. Thank you so much, Jello. And finally, si Coach David, alam ko may mga listahan ng mga pasasalamatan nyo. Go ahead. First of all, maraming salamat sa lahat na nag-support, sa lahat ng athletes na para makapuntad sa AOUGC, sa tuloy-tuloy na support nyo hanggang sa dulo. Naramdaman talaga ng guys. So hopefully, next campaign nila, hindi hinto yung support nyo. Pag mahingi sila ng tulong ulit, hopefully you guys will be there to support again. Thank you. Maraming salamat. And with this victory, talaga, it will make a huge impression at impact talaga para dito sa mga upcoming games ninyo. And again, congratulations. Although, 1 linggo na nakalipas magmula ng panalo. Ayun yung aso ni David. Nagkakita na naman. Sorry. Alright, so again, congratulations to the both of you and to the rest of the Pilipinas Ultimate Men's team and even the other teams na rin for your successful campaign. A job well done to all of you at magkoconnect pa tayo minsan sa mga susunod nating ganap, especially in the upcoming Beach Ultimate Championships dyan sa Worlds sa USA this November. Balitaan nyo kami at hopefully makapag-produce tayo ng magandang resulta nga para dito sa competition. Alright? So, thank you so much to the both of you. Bye-bye po and God bless Thank you so much. Maraming salamat. Sir Glenn, thank you. Thank you, Sir Salamat, Glenn. Jello. Thank you, everyone.